Okay, napansin ko na masyadong tahimik dito po sa lugar na ito, no? Medyo nasanay kami dun sa maingay na rin. May limit pala dito yung oras din. Okay. Salamat sa inyong pagpapaunlak po sa amin. Actually, nag-message niya rin sa akin si Pastor Jason eh. Meron nauna na si Pastor Aurelio. Nalaman niya nandito ako. Sa ating pong pag-aaral ay nakipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebreo, Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Ito isang pamilyar na mga talata po na napapakinggan natin at madalas po natin na marinig din po, no? At maging si Pastor Aurelio, Pastor Paul, Pastor Victor, ay kahit nakapikit sila ay maibabahagi po itong mga talata na ito. Ngunit nais ko pong dalhin kayo sa pag-aaral na ito. Kanina pinag-aralan po natin yung paglakad. Ngayon naman ay pagtakbo. Di po ba? At ito po'y umuugnay po talaga sa lahat ng mga mananampalataya. So Hebrews 12 verse 1 hanggang 2. Ang gamit ko po dito kasi ay Tagalog. Ito po yung aking nadala. Babasahin ko po sa Tagalog at makatapos tayo po ay manalangin. Kaya dahil tayo naman ay napapalibutan ng gayong kakapal na ulap ng mga saksi, itabi na natin ang bawat pabigat at ang kasalanang napakadaling kumubkob sa atin. At maaari na nating takbuhin na may pagtitiis ang takbuhing inilaan sa harapan natin. Sa pagtuon ng ating paningin kay Jesus na pasimula at tagapagpaging ganap ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilaan sa harapan niya, ay tiniis ang krus sa paghamak ng kahihiyan at umupo sa bahaging kanan ng trono ng Diyos. Heavenly Father, ang aming paglapit po sa inyo at paghingi ng gabay, patnubay, at kaalaman sa inyo pong salita. Higit sa lahat, ang karunungan, ang aplikasyon sa aming pong pag-aaralan. Tulungan niyo po kami na maunawaan po ito at patuloy na kami po ay manalig po sa inyo pong salita na tunay na nagbibigay po sa amin ng kalakasan upang kami ay lumakad at tumakbo sa karera po na inyo pong inilaan na sa amin. Salamat po ng marami. Pangunahan niyo po kami sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, kadalasan sa mga talata na ganito ay mga title, pamagat ay pagtakbo, takbuhin ng karera, run the race, di ba? At ito po ay isang maganda ring aplikasyon sa ating mga mananampalataya na paalala rin na hindi lamang paglakad bilang isang mananampalataya o pamumuhay ang ating pong binibigyan din ng pansin. No? Sa ating pong paglakad, walk, ito ay makikita natin na parang habit, no? Isang patuloy na pamumuhay ng isang mananampalataya. At sa ating paglakad, naroroon ang sigasig. Yung pong salitang, ano ba sa English ang sigasig? Zealous or eagerness, no? Na matatawag sa ating pagtakbo. Sa subaklang po nito sa Hebreo, ang mga mananampalatayang Hebreo ay believers na sila, ngunit sa kanilang pamumuhay, naroroon pa rin yung kanilang pagbalik sa Mosaic Law, no, sa kautusan ni Moises, kung saan nagkakaroon sila ng alinlangan sa kanilang pamumuhay. Kung kaya't si Pablo, or masabi natin na ang sumulat ng Hebreo na hindi naman pinangalanan, ay napansin nyo na ako'y naniniwala na si Pablo tuloy. Ang sumulat na ito na hindi naman pinangalanan ay nagbibigay ng encouragement, ng hikayat na sa pamumuhay, bigyan ng sigasig, no? Bigyan ng madiin na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Pagbibigay ng pagod, ng disiplina sa sarili. Sapagkat sa kanilang paglakad ay bumabalik sila sa kautusan, kung saan nawawala ang kanilang tunay o masasabi nating
pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang natapos na gawain. So ito po yung encouragement ng sumulat sa mga mananampalatayang nasa mga Hebreo or mga Hudyo na naniniwala sila na parang naroroon sila sa point ng persecution, nandun sila sa point ng pag-uusig na kung saan ay mas ninanais pa nilang bumalik na sa dating kaugalian o dati nilang gawain, no, para lamang malagpasan at mawala itong mga pag-uusig na kanilang nararanasan at nararamdaman. O kaya sa pagsisimula po ng sumulat na ito ay kanya sinabi, therefore, no? Kaya nga, no? Sa ibang mga talata, or wherefore sa ibang talata, ito'y tumutukoy, lumabalik po sa verse 11 sa mga nauna pong sinabi ng sumulat. At sa verse 11 na ito, makikita po natin yung mga heroes of faith na makikita natin na sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay nagpatuloy. Bagkus sa kanilang pamumuhay, kung babalikan natin in the Old Testament time, no, sila Noah, sila Abraham, sila Moises, sila Isaac, Jacob, naroroon ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at naroroon din ang kanilang pagbaksak. Ngunit naroroon pa rin ang kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya nga sabi, by faith, by faith, by faith, di ba? At sa faith na yon, makikita natin, they are looking forward to that faith na yan. At yung looking forward na yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Looking forward sa Messiah, but sa atin sa kapanahunan ngayon, we are looking backward, no? Sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi, therefore, seeing we also are compassed, napapalibutan na mga Old Testament saints, mga mananampalataya na nakitaan po natin ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon, bagamat sila ay merong mga kasalanang ginawa. Di ba? And even Abraham, tinatawag nating the father of faith. Pero ilang beses siyang bumaksak sa kanyang pananampalataya, but still in the book of Hebrews, no, sa chapter 11, nakita natin kung paano binigyan ng pansin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na sa kanyang pagpapatuloy ay hindi nawala ang kanyang pananampalatayang ito. So ito isang masasabi po natin na paalala rin sa atin bilang mananampalataya, no? Na tayo ay dumadaan nga sa maraming mga pagsubok. Ngunit sa mga pagsubok na yan, mas hinihikayat tayong lalong kumapit sa Panginoon. Okay? So sabi, wherefore, seeing we also are compassed, surrounded po tayo, napapalibutan ng about with so great a cloud of witnesses. Ito po yung mga cloud of witnesses na sinasabing heroes of the faith sa verse 11, no? Hindi ito yung mga parang nag-cheer itong mga heroes of the faith na ito, no? Hindi ito yung parang nanonood sa isang coliseum or stadium, no? Hindi po 'yan. Parang dito sa atin, no, kung logical lang, pinapanood natin yung ulap, 'di ba? Yung clouds. Pero hindi yung clouds ang nanonood sa atin, no? Hindi sila yung spectator na yan na makasasabi natin, no? So ang tinutukoy lamang po dito na great cloud of witnesses, ito yung mga patotoo, mga testimony, mga buhay na mga Old Testament saints na sabi sa verse 11 na nagbibigay sa atin din ng kalakasan, nagbibigay din po sa atin ng pagtitibay sa pananampalataya, kung saan sila ay namuhay looking forward dun sa gagawin ng Messiah. Ba? Ito ay pagbibigay sa atin ng paalala rin na itong mga taong ito, mga Old Testament saints, ay natapos nila yung kanilang takbuhin. Yung race nila, natapos nila ng mayroong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon na nagpapatuloy. Hindi sinasabi doon na kumpletong perpekto na sila ay nagpatuloy na hindi sila nagkasala, hindi sila nanlamig, hindi sila nanlubay sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang katotohanan doon, pinakita rin doon na merong ups and down ang kanilang buhay.
bilang isang mananampalataya. At tayo rin naman ay hindi tayo exempted sa ganitong kalagayan ng buhay. Di ba? Hindi tayo exempted sa ups and down sa ating buhay. Pero merong isang paalala rin dito na hindi tayo dapat na manatiling nasa ibaba. Panatilihin nating kumapit sa pananampalataya kay Kristo. Okay, so therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ito yung mga testimony, buhay na mga character in the Old Testament saints na sila ay nagpatuloy no matter what. Di ba? Si Noah, nagpatuloy siya bagamat walang nakikinig sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo. Di ba? Sa katuwiran ng Diyos, walang nakinig sa kanya kundi ang kanyang pamilya. Nagpatuloy. Ba? Kaya ano nating excuse natin sa pagpapangaral ng salita ng Diyos? Si Abraham, nagpatuloy siya nung siya ay tinawag ng Diyos. Bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta. It's a good testimony na makikita natin sa mga Old Testament saints na ito. At nagpatuloy siya, maging sa kanyang pangalan na Abram. Di ba? Maraming anak pero hindi pa dumarating ang kanyang anak. Di ba? Hindi pa sila nagkakaanak ni Sarah. Kalaunan ay nanganak din siya Sarah, no, sa katauhan nga ni Isaac. At marami pang mga heroes of the faith in the Old Testament tayo na makikita natin na ang kanilang mga testimony ay nagbibigay po sa atin din ng encouragement, ng paghihikayat, no? At the best example ng encouragement at paghihikayat sa atin ng buhay, ng pagpapatuloy, ay siyempre ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po diyan sa verse 1, ito ay, let us lay aside, no? Put away every weight and the sin. Ano ba ibig sabihin nitong let us lay aside, no? Siguro maninibago kayo pagkat masyadong Greek itong si Pastor Aurelio, theologian. Okay? Pero tingnan natin, tulog yan. Okay, so sabi niya, let us lay aside. No? Ibig sabihin lamang ito ay apotitomy, to put away or to cast away. No? Ito ay isang, kung mapapansin nyo parang itong utos, no? Pero ito ay isang paghihikayat na para sa ating pong lahat. In the aorist middle, ibig sabihin na to put off, pag alis mo nito, pag itinabi mo ito, no? Ginagawa mo yung action na ito at sa action na ito, hindi mo tatanggapin yung action na yung ginawa. Ibig sabihin, hindi mo ibabalik sa iyo. No? Isasantabi mo ito at hahayaan mo itong mawalayo sa iyo. Okay? Sabi niya, let us lay aside. Ano yung ating itatabi? Ano yung ating masasabi nating hahayaan na wag nating daladalahin sa ating pagtakbo? Sabi diyan, all weight, no? Every weight. Ano ba yung weight na ito? Yung weight na ito tumutukoy sa salitang ongkos or ongkos sa iba, no? Ito yung mass, a burden, a hindrance. Itong ongkos na ito ay, alam niyo po ba na ito ay yung merong mga sa medisina, merong mga doktor ng oncology. Ano yung ginagamot niya? Ito yung mga doktor ng cancer, di ba? So, inaalis diyan yung cancer, yung mga excess fats na namumuo sa katawan. And in the illustration ni Apostol Pablo, ay makikita natin dito na sa isang atleta ay hindi nangangailangan na mabigat ang kanyang katawan o kanyang kasuotan para siya ay makatakbo. Kaya wala kayong makikita na atletang mataba. Hindi katulad ko, hindi ako pwedeng tumakbo kasi may kabigatan. Wrestler siguro pwede, no? Pero as a athlete, as a runner, ayan, katulad yan, si Pastor Paul, yan, si Pastor Aurelio, pwede, di ba? So, pinakikita lamang po dito yung kagaanan na walang daladala, no? Yung wala yung fats, at nagsusuot sila ng mga magaan na mga pananamit. May hindi history nga, sinasabi na ang mga runner, mga athlete in the Old Testament time, at maging sa panahon nila Pablo, ay
Walang damit ang mga tumatakbong iyon upang magulang maging sagabal na pabigat sa kanila. At sa atin naman, ito'y inalintulad sa ating buhay sa pamagitan ng pagsasabi na anumang mga balakid natin sa ating pagtakbo sa karera ng buhay bilang isang Kristiyano, ito po yung ating itabi, ito po yung ating alisin sa ating katawan. Alam niyo po ba, merong mga magagandang balakid na matatawag po sa isang Kristiyano? Di ba? Merong good, hindi lang yung bad eh. Meron ding magagandang balakid. Ano yung mga magagandang balakid? Alam niyo po ba yung mga trabaho? Magandang trabaho, di ba? Inuutusan tayo na magtrabaho. Yan ay biblical. Pero kung ang trabaho ay nagiging balakid na po sa paglilingkod sa Panginoon, o nagiging mas priority natin ang trabaho, ito po yung weight na sinasabi rin po dito. Ogkos. Sabi, itabi, alisin. Ha? Ano mang balakid na mas pinagtutuunan po natin ng pansin kesa sa Panginoon, yung priority ng ating buhay. Yan po yung pabigat sa atin para tayo patuloy na makatakbo. Kaya nahihirapan siguro tayong tumakbo ng may effort, ng may sigasig, ng may pagdidisiplina sa ating sarili is because meron tayong daladalahin na mabigat sa atin. Diba? Ano pa ba? Siguro pag-aaral din. Diba? Mabuti ang pag-aaral, pero kung ang pag-aaral ay nagiging mas priority na natin kesa sa Panginoon, iba na po yun. Diba? So yung every weight or all weight na sinasabi dito ay ang lahat ng kabigatan, lahat ng hindrance, lahat ng burden ng isang mananampalataya sa kanyang buhay Kristiyano. Ano man ito, na nakikita nating balakid, sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. In a sense na yung priority, okay? Priority ang pinag-uusapan. Ay, ito po ay weight na kinakailangan po nating i-lay aside. Mahirap, di ba? From the old man, mahirap yan. But from the new man, ito ay magagawa ng isang mananampalataya. Hindi lamang yung bigat ang tinutukoy dito, meron din sinasabi dito na, and the sin which does so easily beset us. Okay? Ito naman, merong emphatic, di ba? Although kapag binasa natin ito sa Griego is the easily beset us sin, no? Parang ganoon. Kasi hindi naman magkarugtong yung definite article doon sa hamartia. Pero naroroon pa rin yung emphatic na binibigyan nito ng kahulugan. So ano yung kasalanan na ito? Remember, in the context, ang mga Hebrew believers ay bumabalik sila sa Mosaic Law, sa kautusan ni Moises. At sa kanilang pamumuhay, bumabalik din sila sa pag-aalay sa templo. Bumabalik sila lahat sa dati nilang nakagawian nung wala pa sila kay Kristo. No? So itong dasin na ito, emphatic na ito, ay tumutukoy sa kanila pong failure to trust God. Ha? Yung sinasabi nila, apostasy. Failure to trust God. And kung i-apply po natin ito sa buhay natin, kung nagiging mas priority natin ang ibang mga bagay na nagiging pabibigat sa ating pong paglilingkod, pagsamba sa Panginoon, is that's in a sense na masasabi nating hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ha? Kaya maraming Kristiyano, kung mapapansin natin, nanlalamig, umaalis sa pananampalataya, minsan kasama natin sa iglesia, katabi mo, minsan kalauna, wala na sila. It is because failure trusting the Lord. Ha? Bagamat itong mga talata na ito'y nagamit, no, sa mga Hebreo, ito'y napakalaking aplikasyon sa ating buhay bilang isang Kristiyano. No? Sabi niya, and the sin which does so easily beset us. Ito yung mga sinasabi nating failure to trust God na paulit-ulit na ginagawa ng isang mananampalataya. At isa dyan sa nakikita ko about this is
yung contentment. Alam niyo ba yung salitang contentment? No? Walang kontento sa pinagkakaloob ng Panginoon. Walang kontento sa buhay. No? Mas gusto yung nakahigit pa or higit pa ang natatanggap. Or higit pa ang nararanasan. Kapag po iyan ang sumagi po sa ating isipan, nawawala po tayo ng tiwala sa Panginoon. Diba? Hindi naman masama na maghangad tayo ng marami, malaki, but still, maging content. Be content. No? Sa aklat ng Pilipos, makikita natin kung paano naging kontento itong si Pablo. At sa buhay ni Pablo, in the book of Philippians, sa chapter 3, makikita natin, mula nang siya ay manampalataya kay Kristo, after noon sa the road to Damascus, nagpatuloy siya. At hindi natin siya nakitaan ng kanyang panlalamig, hindi natin siya nakitaan ng panghihina sa pananampalataya, kundi bagkus, sabi niyan, I press on, sabi ni Pablo. Ito ay isang uri ng takbuhin na kanyang ginagawa. Makamit lamang ang hangganan ng kanyang takbuhin. In the race na tinatawag. Kaya sa atin, una natin makikita dito, on that verse, sa verse 12, sa unang parte na to, let us lay aside all weight and the sin. No? Kasi bakit kaya naka-emphasize yung the sin? Kasi kapag dumadanas ng problema ang isang tao, dumadanas o dumadaan sa anumang mga pagsubok, dumadaan sa mga situations, circumstances sa kanyang buhay, katulad ng pinag-aaralan din natin kanina. No? Kapag ganyan ang dinadanas ng isang tao, ano po unang nawawala? Yung kanyang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Katulad ng mga Hebrew believers na ito, sa mga umuusig sa kanila, pine-persecute sila, itinataboy sila, pinapalaya sila, inilalayo sila sa Jerusalem. Isa sa naging mabigat na problema o kasalanan nilang nagawa ay yung manlamig ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sila ay bumabalik na sa Mosaic Law. Diba? At kung mapapansin natin, talaga namang nangyayari sa isang mananampalataya kapag dumaranas ng ganyang bibigat na suliranin. Mababalitaan mo na lang, nasa ibang dating gawain na pala. Mababalitaan mo na lang, nasa ibang mga pagtitipon na. And the worst is, makamamaya nasa mga kulto na. Diba? Bumabalik sa dating kaugalian, sa dating gawain. Kaya, put away, let us lay aside ito po nga mabigat or bigatin na ating dinadala sa ating pagtakbo. Ikalawa, makikita natin sa pagpapatuloy ng verse 12 is patiently run the race of life. No? Sabi diyan, and let us run with patience the race that is set before us. Yung salitang let us run, no, ay ito yung pinaka-main verb niya, the subjunctive ng participle doon sa lay aside. Ibig sabihin, hindi ka makakatakbo sa karera na inilaan, itinalaga ng Diyos sa iyo, kung wala kang aalisin muna. Diba? If you will not lay aside doon sa sinabi ng una, yung bigat, yung weight, diba? At yung sin na panlalamig mo at pagtitiwala sa Panginoon, kung hindi mo aalisin yung panglalamig na iyan at yung kabigatan na iyong dinadala, you cannot run properly doon sa race na iyan. Diba? Kaya maraming nagsasabi mga mananampalataya, hirap na hirap ako sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi naroroon pa yung bigat. No? Yung mga burden, yung mga hindrances na sumasagabal sa pagtakbo niya. At naroroon pa rin yung pag-aalinlangan sa Panginoon. Okay? Sabi niya, let us run, treko, to live it out, exerting all effort to bear. No? Nabagamat nahihirapan ka sa pagtakbo, nagpapatuloy ka.
Na bagamat ang iyong mga tuhod, ang iyong mga balikat, ang iyong mga kamay ay nangangawit na sa pagtakbo, nagpapatuloy ka. Kasi wala naman talagang Kristiyano na masasabi nating nasa bed of roses na matatawag. Isa sa mga natanggap natin na kaloob ng Diyos ay manampalataya kay Kristo at isa ay the Pasko. Ano yung Pasko? The suffering. Di ba? Hindi pwedeng yung manampalataya lang tapos ayaw ko nitong suffering na ito. So sa ating pagtakbo, kasama po iyan mga kapatid. Maging masigasig, madisiplina. No? Kaya kung titingnan natin ang analogy sa isang tumatakbo, ay tumatakbo siya na siya ay nakatuon lamang doon sa linya ng karera na kanyang tinatakbo. At hindi po pang Olympics lang or sa stadium lamang or sa oval tayo tumatakbo mga kapatid. Tayo ay tumatakbo sa pangmalayuan. Tawag po doon, marathon. Kapag sinabi mo marathon, patyagaan talaga yan. Patagalan talaga yan. Naririyan yung hirap, ay yung sasakit talaga. No? Ay yung mga paa, yung mga tuhod, lahat-lahat, papawisang ka talaga. Yun po yung sinasabi dito na treko or run. No? Hindi ito yung jogging lang. Hindi ito yung pakuya-kuya-kuy lamang po tayo. Kundi ito isang pagtakbo na ibinibigay, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pagod, marating lamang ang hangganan ng kanyang takbuhin ng finish line. Okay? So, sabi nga, and let us run with patience. Kanina nasabi yung salitang makrotomia. Saan nga yung makrotomia? Natatandaan nyo? Sabi ni Pastor? Ito ay patience kanino? Sa tao. Sa tao. No? Ito yung mga sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin. Kaya yung banggit ni Pastor na God-given. Ito sa isang mananampalataya from the new man. Ito naman yung salitang hupumone. No? Ito naman yung to endure under situation, mga circumstances naman, mga pinagdadaanan natin. Hindi pinag-uusapan naman dito yung mga tao, although kasama rin sila, pero much more sa mga pinagdadaanan ng isang mananampalataya. Na hindi magaan or hindi talaga masatawag natin na smooth ang pagtakbo ng isang mananampalataya. Kundi naroroon lagi yung hirap. Naroroon lagi yung pagod. Kaya titingnan na lamang natin yung athlete, di ba? Kung paano siya tumakbo. Naroroon talaga na pagod na. Nakakita ka na ba ng athlete na pagkatapos marating ang finish line, hindi siya hinihingal? Diba? Hindi siya pinagpawisan? Hindi nasaktan or nagkaroon man ng pananakit ang kanyang katawan? Diba? Katulad ng isang atleta, tayo ring mga mananampalataya, nanyan din po tayo sa ganyang kalagayan. Ibigay natin yung effort na yan. At yung effort na yan, anuman ang maranasan nating paghihirap, we can bear it. No? Dahil kay Kristo. Sabi nga, and let us run with patience to endure under situation, yung mga bagay na ating mga pagdadaanan sa buhay. Hindi natin alam kung ano ito, pero ito ay maraming mga pagsubok na inilaan sa atin. Kasi sabi po niyan, the race that is set before us, yung the race na yon, ay mapapansin po ninyo, ito yung sa salitang Ingles, agon. No? Yung salitang agony, agonize, ano yun? Merong struggle. Diba? Merong conflict sa ating pagtakbo. Merong suffering sa ating pagtakbo. Kaya nga ito sabi, and let us run with patience the agon. No? Naroroon yung talagang pakikipagbuno natin sa ating pagtakbo. Na sa ating pagtakbo na ito, huwag tayong magulat. Kasi dito tayo inilaan ng Diyos. No, hindi tayo masasabi na napaka-special nito, kaya patatakbuhin ko to sa isang napakagandang lugar, napakagandang karera.
Bawat isa po sa atin, kung tayo ay mananampalataya, meron nang inihanda ang Diyos sa atin na takbuhin, na ating nararapat takbuhin. Diba? Kasi sabi niyan, and that is set before us, appointed or destined, i-place before. Bago pa tayo naging mananampalataya, may plano na sa atin ng Diyos kung saan tayo tatakbo. May plano ng Panginoon kung saan tayo ilalagay sa ating takbuhin. Pero ang tanong ko siguro, are you still in the race? Are you still in that race track? Okay? Yung direksyon na nais ng Diyos sa ating buhay na dapat nating takbuhin, tinatakbo pa ba natin? O baka mamaya, nagsusway tayo sa kaliwa, nagsusway tayo sa kanan, nawawala tayo sa direksyon. Nawawala tayo dun sa will ng Panginoon sa ating buhay. Paano tayo mawawala kung dala-dala pa rin natin yung weight na yon, yung bigat, no, na nararapat na nating itabi? Kung tayo ay nawawala ng matibay na pananampalataya at pananalig sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, tayo ay nawawala diyan sa takbuhin na yan. Di ba? So, are you still or are we still on that racetrack na inilaan sa atin ng Panginoon? Kasi sabi niyan, on that racetrack, on that race, nandoon yung struggle natin sa ating pagtakbo. Kaya nga masabi natin minsan, kapag walang struggle, parang hindi ako Kristiyano. Di ba? That is true. No? Pero meron namang mga times, seasonal din naman, na malalagpasan din natin ang mga struggle na iyan. Malalagpasan din natin ang mga suffering na. At it's fulfilling. At pinakamahalaga dyan, napapasalamatan at napupuri ang Panginoon. Diba? So, patiently run the race of life. Walang Kristiyano ang wala sa racetrack na ito. Okay? So kung ikaw ay Kristiyano, remember, hindi ka cheerleader. Diba sa isang karera, mayroong nag-cheer? Hindi ka doon. Wala ka roon. Okay? Naroroon ka sa racetrack na iyon. At habang ikaw ay tumatakbo, nakatuon ka sa ating Panginoong Jesucristo. At habang ikaw ay tumatakbo, nahihirapan, no? Nagbigay ng halimbawa, nagbigay ng encouragement ang talata. Nabalikan mo, tingnan mo yung mga witnesses na yon. Yung testimony ng mga Old Testament saints sa kanilang buhay. Walang perpektong pagtakbo, nagpatuwid silang nakatakbo, ngunit nagpatuloy sila sa pagtakbo. Diba? Ganun din sa atin. Hindi perpekto ang pagtakbo natin. Hindi lagi tayong matuwid na natatakbo. Dumarating kasi yung laman natin. Dumarating yung ating pagsunod sa flesh natin. Pero sabi, magpatuloy. Let us run. Present tense, magpatuloy tayo sa pagtakbo ng may sigasig, ng may effort, na kahit nabibigatan ka, nagpapatuloy ka. Yan ay isa na tanda sa pagiging isang Kristiyano. Okay. Nakita natin itong verse 1, to run patiently the race. And hindi biro ang tumakbo bilang isang mananampalataya. Sabi nga ang ating Panginoong Yesus sa kanyang earthly ministry ay dumaranas ng maraming hirap. Si Apostol Pablo na inaakala natin, no, na parang hindi nakagawa ng kasalanan din, makikita natin sa kanyang pagtakbo, sa takbuhin na kanyang itinatahak, naroroon ang kanyang mga pagtitiis, naroroon ang kanyang struggle, no? Pero nagpatuloy siya sa pagtakbo. So ano yung nagiging balakid sa atin para hindi tayo patuloy na tumakbo sa takbuhin na inilaan sa atin ng Diyos? Kung merong balakid, balikan natin yung mga good testimony ng mga witnesses in the Old Testament time. Balikan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Higit sa lahat, balikan natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay mapanumbalik
doon sa karera na ito. Okay? Verse 3, tingnan natin. Looking unto Jesus, the author, the finisher of the faith. Pondering our eyes unto Jesus. Ituon ang ating paningin. No? The word looking there, sa Tagalog ay sa pagtuon ng ating paningin. No? Looking, aporao, ay ibig sabihin ay to understand attentively. Ibig sabihin, ang isang atletang tumatakbo, wala siyang isang nais o ibang nais, kundi matapos ang kanyang karera na nakatuon lamang doon sa finish line. Malayo ang tingin niya. Kaya itong salitang looking, no, sa ibang mga translation, sa NASB, fixing. Maganda yung sa NAS. NAS ba yan, Pastor? Salitang fixing, di ba? Ituon ang ating paningin, ang ating sarili. Malayo, hindi malapit ang tinitingnan ng isang atleta. So bilang isang Kristiyano, nakatuon tayo doon sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ibig sabihin, para ito, lagi gasgas na linya na ito, gasgas na illustration. Yung mga kabayo, di ba? Meron silang mga nakalagay sa mata nila at para nakatuon lamang diretso ang kanilang paningin. Parang ini-illustrate na ganoon sa atin. Kasi wala kang makikita na isang atleta na lumingon sa kanyang kalaban habang siya ay tumatakbo. Wala kang makikitang atleta na nakatingin dyan sa mga nanonood, ang katapos ay tuloy-tuloy natatakbo. Di ba? Ano mangyayari? Di babagal ang kanyang pagtagpo. Kabagal ang kanyang pag-usad. So itong looking na ito ay binibigyan tayo ng pangunawa na ang ating paningin ay sa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga sa ating karera o sa iglesia, no? Kasi sa panahon ngayon, pansinin nyo, sa iglesia, nagiging competition ang bawat isa. Nakikipag-compete ang mga mananampalataya. May ganyan sa iglesia, di ba? Pero hindi natin ka-competition ang ating kapwa mananampalataya. Ang co-competition natin ay ang ating sarili. Paano tayo tatakbo ng may disiplina sa karera na inilaan sa atin ng Panginoon. Okay? Pondering our eyes, looking unto Jesus, the only direction na ating matatakbo ay ang ating Panginoon. Toward eyes, no? Nakafocus lamang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Maganda ang mga testimony in the Old Testament saints. Magandang makita ang karakter ng buhay nila. Makita ang mga nagawa nila na magbibigay sa atin ng panghihikayat. But ang sabi dito, looking unto Jesus. Wala nang hihigit pa na paghihikayat o encouragement o pampalakas ng loob sa atin para tayo ay makatakbo ng maayos sa karerang ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kapag tayo ay tumingin sa ating kapwa, sa loob ng iglesia, maraming beses pagkakataon, babaksak tayo. Dahil ang ating tinitingnan ay hindi perpekto. At meron ding mga pagkukulang ang ating mga tinitingnan sa loob ng iglesia. Diba? Kaya siguro naman hindi kayo tumitingin kay pastor. Ang ating tinitingnan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Why? Bakit? Because ang ating Panginoong Jesus is the author and the finisher of the faith. The author means the founder, the first to lead, the source, the originator. The finisher, the completer, tagaganap, perfecter ng pananampalataya. At tayong lahat ay naririto because of our Lord Jesus Christ. Wala ka rito kung wala ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya ang ating Panginoong Jesus is the author and the finisher of the faith. Ano yung the faith dun? Pistis, no? Ito ay maita-translate as faith or faithfulness. So, kung titingnan natin itong talata na ito sa verse 2, ay
kung mababasa natin ito maayos, using that pistis, ito ay looking to the faithfulness of Jesus, the author and finisher. Hindi faith natin to. Hindi natin pananampalataya ito. Ito yung pananampalataya katapatan ng ating Panginoong Jesucristo sa natapos niyang gawain doon sa krus. Diba? Kung saan yung kamisyon na kanyang ginampanan, yung plano ng Diyos na kanyang in-execute, ay tapat na natapos niya sa krus ng Kalbaryo. This is the faithfulness of our Lord Jesus Christ. Kasi kung pananampalataya natin yan, sabi nga, malamig, humihina, nawawala sa ang pananampalataya natin dahil sa mga circumstances and situations na mararanasan natin. But if we look to the finished work of Christ, no? Kaya nga sabi ng iba, Pastor, bakit puro gospel lang pinipreach mo? Bakit puro gospel pinapaalala mo? Diba? Kasi the gospel, makikita natin ay tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pananampalataya. Ito lamang yung makapagbabalik sa isang mananampalataya na nanlalamig sa kanyang pananampalataya. Ang ebanghelyo lamang ang magbabalik sa kanya. Sa karera na inilaan sa kanya, itinalaga sa kanya ng Panginoon. So Jesus Christ was completely faithful to the plan of God. Siya lang ang naging tapat. No? Tayo? Kaya minsan makikita natin, di ba? Sino ba ang hindi naging tapat? Tayo yun. Maraming Kristiyano, sinisisi pa ang Panginoon. No? Para bang, tunay ka ba Diyos? Ha? Pero kung ano man ang sinimulan sa atin ng Diyos, ay Kanya itong tatapusin. In Philippians chapter 1, verse 6, di ba? In Colossians chapter 3, verse 4, makikita natin na ang buhay natin ay si Kristo. So, pondering our eyes unto Jesus, bakit? Bakit itutuon natin attentively ang ating paningin, ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo? Dahil siya yung the author and finisher of our faith, of the faith. No? Siya yung matapat. Ang pundasyon kung bakit tayo naririto ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pundasyon na yan, doon tayo makatatakbo sa karera na itinalaga sa atin ng Diyos. Sa last part ng verse 2, sobra na ba, Pastor? The pattern of Christian endurance. Ano yung halimbawa? Sino yung napakagandang halimbawa sa lahat ng ito? Di ba? Na ibibigay sa atin. Sabi nga natin kanina, the Old Testament saints, mula kay Noah, no? Kay Abel, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay David, lahat ng iyong magaganda yung mga naging buhay nilang testimony, no, ng katapatan sa Panginoon. Pero hindi perfect. Bumabaksak din sila. May mga pagkakasala din silang ginagawa. Pero yung pattern, yung halimbawa talaga na may bibigay sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito yung pattern of Christian endurance. Sabi diyan, who for the joy that was set before him endured the cross. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung plano, no? Para tubusin ang ating mga kasalanan na pagtiisan, nagawa niya sa krus ng Kalbaryo. Endured the cross, ibig sabihin to stay under, no? To redeem the sins. Talaga namang ibinuhos niya ang kanyang dugo para lamang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Hindi madali para sa kanya, no? Ngunit kanya itong ginanap para lamang sa ating kaligtasan, para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. At ito, sabi diyan,
that was set before Him. Ito ay plano na ng Diyos noon pa man, before the foundation of the world. No? Naroroon na muna ang plano ng Diyos, bago pa lalangin ang lahat, bago pa magkasala ang tao, bago pa siya maipako dun sa krus, naroroon na lahat ang plano ng Panginoon. Kaya yung plano na iyan, ma-execute. At sa lahat ng mga mananampalataya, no? Ito yung ating tinitingnan. Nabibigatan ka ba? Nasa ilalim ka ba ng isang sitwasyon na napakahirap mong lutasin? Hindi ka makamove forward, no? In any situation na hindi mo kontrolado, hupomone, di ba? Nasa ilalim ka man ng hupomone na yan. Remember, go back to Christ. Tingnan mo si Kristo, kung papaanong siya ay Diyos na nagkatawang tao para lamang matubos tayo sa ating mga pagkakasala. The pattern, yung endurance na ginawa niya, endured, no? To stay under, nanatili siya sa plano ng Diyos Ama. No? Nag-execute, siya ang nag-execute ng plano na ito. Ano pa? Sabi diyan, despising the shame. Yung mga insulto na kanyang natanggap, diba? Sa kanyang pagkakapako sa krus, alam naman natin, ito talaga ay hubad ang ating Panginoon. Isang kahihiyahiyang bagay, no, na pangyayari, no? Pero ang lahat ng ito ay ginawa niya. Jesus suffered the shame, but endured it. Bagamat ito'y isang kahihiyan, ito'y napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng insulto na natanggap na niya. Okay? Ngunit sa kalagayan niyang iyon, nagpatuloy ang ating Panginoong Hesukristo. Sometimes sa atin, mainsulto lang tayo ng saglit. Diba? Na-offend lang tayo, parang, sa Tagalog, nakasabihang, balat, sibuyas. Dito ano ba? Balat sayote. Balat sayote. Balat sibuyas, di ba? Na-offend lang ng saglit or kaunti, para bang buong buhay na niya ang hinamak sa kanya. Diba? Pero remember our Lord Jesus Christ, ito yung pattern natin sa ating pagtakbo. Diba? Yung mga athlete kapag tumatakbo, merong sasabi, boo! 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 Diba? Wala na, hindi ka naman nanalo. May ganyan sa atleta, di ba? Pero kung pakikinggan yan ng isang atleta, hindi siya makaka-move forward. Diba? So sa atin din naman, marami rin mga pagkakataon na mangyayari yan. But, sabi nga dito, ang ating Panginoong Yesus, ang tinitingnan nating halimbawa, pattern sa lahat ng ito. Dinaranas din natin ito. Iniinsulto rin tayo, di ba? Lalo na ng mga hindi mananampalataya. And the worst, kapag kapwa mananampalataya ang umiinsulto sa atin, mas grabe ang pressure. Pero ano dapat natin gawin? Move forward. Takbo ka lang. Treko. Diba? Endure all those. Magpatuloy and looking unto Jesus. Ano pa? Sabi diyan sa verse na yan, and is set down at the right hand of the throne of God. Makikita natin dito yung glorification ng ating Panginoong Hesukristo. He sat down, ito ay perfect tense, ibig sabihin, siya ay naroroon na. Nung sa kanyang accession, siya ay naroroon. But it's just a figure of speech. Ibig sabihin yung authority or the place of higher honor. Highest honor. Diba? Kasi makikita natin sa ibang talata ang ating Panginoong Yesus nung kanyang tinanggap si Stephen. Sabi niya, siya ay nakatayo. Diba? Pero ito makikita natin, the right hand of God. Okay? So, of the throne of God, ito ay glorification. Ang ating Panginoong Yesus, right hand of the throne of God, siya yung ating high priest. Di ba? Ang high priest na nasa Holy of Holies lamang in the Old Testament time, pero ang ating Panginoon, ang ating high priest. At ang bawat isa sa atin ay priest.
Saserdote, ano ba ibig sabihin ng priest at saserdote? Ibig sabihin, sacred, sagrado ang iyong pananalita, ang iyong pagkilos, ang iyong pag-iisip. Itong mga priest na ito, saserdote in the Old Testament time, wala silang ibang gawain kundi doon sa loob ng templo. Sagrado ang kanilang mga gawain. Diba? Kaya nga, as a priest tayo ngayon, sa panahon natin, church age, sanctified ka. Ibig sabihin, hiniwalay ka ng Diyos positionally. At ang direksyon mo na ay patungo sa Diyos. Hindi ka hiniwalay at pagkatapos iniwanan ka sa isang tabi. Ha? Ikaw hiniwalay, set apart, at ang direksyon ng buhay mo ngayon ay sa Panginoon. Positionally. Inexperientially, dapat, di ba? Pero kadalasan, yan nga bumabaksak tayo bilang isang mananampalataya. Pero remember that position para hindi lagi tayong babaksak. At hindi tayo mananatili sa pagbaksak. Ang ating Panginoong Jesus at the right hand of the throne of God, siya yung the head of the church. Diba? Kahit gaano kagaling ng isang pastor sa isang iglesia, remember, ang head, ang ulo, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay bahagi lamang. No? Bawat isa sa atin ay miyembro ng katawan ni Kristo. Walang special treatment. Okay? Pero may kanya-kanyang division of work. Di ba? May kanya-kanyang spiritual gifts kasi. Okay? Pero lahat tayo, under tayo ng ating master, ng head. Okay? O speaking about spiritual gifts, alam niyo na ba ang spiritual gifts niyo? Diba? Kasi ang spiritual gifts, ang trabaho, ang kaloob na yan ay isang biyaya ng Diyos kung paano natin papupurihan ng Diyos to glorify God at kung paano natin paglilingkuran ang bawat isa sa atin. Ha? To strengthen the co-believers in Christ. Kaya kung hindi nagpa-function ng spiritual gift sa isang iglesia, paano tayo magpapatibayan sa isa't isa? Halimbawa, si pastor lang ang spiritual gift, pastor, tapos walang spiritual gift na iba dito. Paano magtitibay ang bawat isa? Diba? Yan yung purpose ng spiritual gift. To glorify God and to strengthen, to edify the co-believers in Christ. Ang ating Panginoong Yesus at the right hand of the throne of God, siya yung ating advocate. Di ba? Sa Tagalog, ano ba yung advocate? Tagapagtanggol? We can consider that. No? Tayo ay, bagamat sa ating karera, tayo ay nalilihis, nagkakasala tayo talaga, nagkakamali sa pang-araw-araw. Ang ating Panginoong Yesus ang tagapagtanggol. Ang kasalanan na iyan ay napagbayaran na ng Panginoong Jesucristo. At marami pa, siya ang ating tagapagmamagitan, the guardian of the soul, savior of the body. No, ang punong pastol natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. So sa ating karera, kamusta po tayo, mga kapatid? So verse 1 to verse 2, nakita natin na bawat isa sa atin ay inilagay ng Diyos sa karera. Lahat ng nakay Kristo ay nasa karera. Walang mananampalataya na wala sa karera. Okay? Maaaring na out of focus tayo. Wala tayo dun sa kalooban ng Diyos. Pero lahat tayo ay nasa karera. Sino ang kakompetition natin sa karera? Ha? Tayo yun. Sarili natin. Kanino tayo nakatuon sa ating karera? Ha? Patuloy ba tayong nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo? O nakatuon ba tayo sa mga bagay na nakapalibot sa atin? Ha? Alam niyo, nakakita niyo ba si FB? Yung mga tumatakbo na nagmamalaki, nagmamayabang? Pagkatapos may nauna sa kanya. Diba? Nagmamayabang pero nahuli pala siya. O baka tingin tayo ng tingin sa likuran natin, may mga bagay tayong hindi maiwanan. Diba? So paano tayo tumatakbo sa karerang itinalaga sa atin ng Diyos?
At kung dumaranas tayo ng mga sitwasyon, pagsubok sa buhay, sino ang ating binabalikan? Sino ang ating tinitingnan? Maging halimbawa ang ating Panginoong Yesus. The best example. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo. So, bilang challenge po sa ating lahat, siguro, kung ikaw ay nasa karera na, paano ka ngayon naglilingkod sa Panginoon? Ha? Kasi hindi maaari na tayo, masabi natin na naglilingkod tapos wala tayo sa karera. Naroroon yung bigat ng ating pagtakbo. Siguro masasabi ng iba, Pastor, ako lang ang Kristiyano sa pamilya ko. Or masasabi rin ng iba, Pastor, siguro ako lang kami lang ng pamilya ko ang Kristiyano sa magkakapitbahay o sa malaking pamilya ko. Di ba? Kaya nahihirapan akong tumakbo doon sa takbuhin na itinalaga sa akin ng Diyos. Diba? Masabi mo ba yan minsan? Mahirap para sa isang Kristiyano na siya lang ang Kristiyano. Pero bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Noah, ilang taon siyang nag-preach? 120 years. Nag-preach siya ng righteousness. Pero walang nakinig sa kanya. Pero, nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo. Diba? Pastor, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Nahihirapan akong malaman ng kalooban ng Diyos. Kaya nahihirapan din akong tumakbo. May mamari, hindi ka nagbubuklat ng Biblia. Sabi ni Pastor kanina, baka once a month lang. Diba? Kaya ang hirap-hirap malaman ang kalooban ng Diyos. Kaya okay na ako sa ganitong paraan. Maaari siguro yung iba masasabi na ganyan. Ang hirap tumakbo kasi hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Pansinin po natin, chapter 11, no? Isa sa mababasa natin yan ay si Abraham. Nung tinawag siya ng Diyos, alam ba ni Abraham kung saan siya pupunta? Ngunit, nagpatuloy siya, nakinig siya, nagtiwala siya sa Diyos. At siya ay pumunta sa kung saan siya dalhin ng Diyos. Diba? Pastor, may edad na ako nung naging Kristiyano ako. Sino ba dito ang mas matanda pa sa akin? Wala naman siguro. No? Pastor, may edad na ako nung naging Kristiyano ako eh. Wala naman sigurong uugod-ugod dito. Diba? Na naging mananampalataya na. Mga bata pa. Pastor Lumidaw, bata pa. Diba? Pastor, itong edad ko na ito ang nagiging balakid sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Itong edad ko na ito ang nagiging sagabal sa akin upang ako'y patuloy na tumakbo sa karera. Pansinin niyo si Moises. Hebrews 11, naririyan ang pangalan ni Moises. Diba? Ilang taon siya nung tinawag siya ng Panginoon para siya ay maglingkod? 80 years old. Meron na bang may 80 dito? Ha? Pero nagpatuloy siya, nagtiwala siya, nanampalataya siya sa Panginoon. Pastor, ang laki ng kasalanan ko sa Panginoon. Itong laki ng kasalanan ko, nahihiya akong maglingkod sa Kanya. Nahihiya akong tumakbo sa takbuhin na itinalaga niya para sa akin. Itong kasalanan ko na ito, nagiging balakid sa akin para makatakbo ng maayos. Pansinin niyo po sa Hebrews 11, naroroon ang pangalan ni Haring David. Ano ba ang kasalanan ni Haring David? A murderer, andun din yung adultery. Diba? Pero anong ginawa niya? Sabi nga, ang pangalang David, a man after God's own heart. Naroroon yung kanyang paglapit pa rin sa Panginoon. Naroroon yung patuloy na paglilingkod niya, pagtakbo niya. At huwag ka na lumayo in the New Testament. Si Pablo. Diba?
Si Pablo na umuusig sa mga mananampalataya, pinakukulong, pinapapatay ang mga mananampalataya. Kung merong dapat na mahiya, sila iyon. Okay? So, ikaw bilang isang Kristiyanong mananampalataya na tumatakbo sa karera, ano ang magiging sagabal sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Ang bawat isa sa atin, sa ating pagtakbo, ay naroroon ang ating paglilingkod sa Panginoon. Paano ka tumatakbo? Paano ka naglilingkod sa Panginoon? Nawa, mula sa iyong bagong pagkatao. Nawa, tumatakbo ka ng may sigasig. No? Tumatakbo ka ng may pagdidisiplina. Katulad ni Pablo na hindi siya sumusuntok sa hangin. Dahil ang kanyang itinutuon, ang kanyang paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa gabay niyo patnubay, sa pag-aaral na ito muli sa pagpapaalala sa amin, na sa takbuhin na itinalaga niyo po sa amin tunay na nararapat na kami manatili dito. Mag-focus kami, maituon namin ang aming paningin sa Panginoong Hesus. At patuloy na matapos namin ang hangganan ng takbuhin na ito na naaayon lamang sa inyo pong kalooban. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagbigay po kayo ng maraming witnesses in the Old Testament time at maging in the New Testament. At ang pinakamahalaga, pinaka-significant na ito, na pattern sa aming pong pagtakbo ay ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa patuloy na paggabay niyo po sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng aplikasyon ito sa aming buhay, ang katotohanan na matatagpuan lamang po sa inyo pong salita. Ito po aming dalangin, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.